taong to, ito yung nagsimula nito, ito yung pasimuno talaga nito kung bakit ganito kami dito sa Unified Product and Service as a Global Pinoy Travel and Tour. Itong taong to ang maglilid sa'yo. Itong taong to ang gagayahin mo. At itong taong to ang susundan mo! 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! At milyon-milyon palapak para kay First Money Pascual! Walang titigil! Lakasan nyo pa! Kailangan umaabot yan hanggang norte! Actually, ayaw na magtuloy. Sabi ng uwian eh. Huwag nyo na nga pagtotokin yan. Tangina, tok-tok-tok, tapos tatawagin ako eh. Happy New Year. Hindi kasi ano talaga, pagka New Year, ano talaga mga tao. Lahat nasa, yung mata niya nakatingin sa ano, babayaran. Ting, 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 ting. Uy, sapatos. No? Ba't ganyan yung mga tao, no? Pag sabi yayaman, ayaw. Pag gagastos, okay. Hindi, pero ano, nakakatuwa kasi pagka, ano talaga pag Pasko, no? Tsaka New Year. Talagang ano eh, yung tao kahit wala siyang pera, may pera. No? Kahit walang pambili, may pambili. No? Nakakatuwa, no? Doon nga pumunta ka doon sa may Litex. Kala mo may nagbanggaan. Pag dumaan ka doon, sino man taga Litex? Di ba? Pag dumaan ka, parang may banggaan. Grabe, may banggaan yata. Pag nakita mo yung pangapanida, umabot doon sa gitna ng ano. Alam mo yung, may ballpen ba? May marker, may marker. Yung ano, pag, may marker ka pa? Ay, mark. Di ba? Nakakatuwa kasi pagka, meron, ma-marker ba yan? Maliit lang. May okay na yan. Imagine mo yung ano, iting kalsada. Yung mga nagtitinda nandito na, oh. Oo. Nag-one way. Kala ko may construction eh. Ganito doon, no? Walang pera tao niyan, ha? Wala. Nako nyo? Ang galing, no? Parang ikaw. Ano, mem. Okay ba? Okay na yun? Thank you. Hindi kasi ano, observe ko lang yan. Pero ako yung, pag tinanong mo yung habits ng mga mayayaman, pag kinausapan mo yung mga, nakita nyo? Malinaw. Payaman talaga yan. Yung habits ng mga rich, wala din. Basta yung habits, parang ako, di ba? Kung tatanungin nyo, si Sir Manny, ikaw ba, Sir Manny, hindi ka nakikigulo sa ganyan? To be honest, hindi ako, mas ako sa save kesa spend. Magkaiba kaming gumastos ng anak ko. Yung anak ko tsaka ako, magkaiba kami. Yung dati natatawa ako pag binabasa ko yung comment ni Bill Gates tsaka yung anak niya, nung kumain sila sa restaurant. Si Bill Gates nagtip ng $5 ba? Tapos yung anak niya nagtip ng $100. Nagalit yung nagtanong yung waiter. Sir, bakit ganun? Dapat mas malaking tip mo kaysa sa anak mo. Kasi anak mo, binigyan ako ng $100. Dapat ikaw, mga 200. Okay. Sabi niya, kasi anak siya ng billionaire. Ako, anak ng farmer. So, sabihin, yung mindset na iba, lalo sa pag-spend. Like, for example, ako, bumili ako ng yung mga ibang sinusuot ko, hindi ako bumili nun. Ito. Tulad nito. Hindi ako bumili nito. Anak ko. Ganda, di ba?
Binili niya, sinuot ko. Kasi kung ako bibili, hindi mo ako mapapabili basta ng mga mamahaling damit. Yung sapatos ko, yan, di ba? Hindi akin din yan. Kanya din yan. Kasya sa akin eh. Sinuot ko. Sabi niya, ba't sinuot mo yung shoes ko? Sino ba nagbayad? Di ba ako? Eto, mahal to. Ito niyo naman. Kitang-kita. 50 pesos. Oo nga, 50 pesos to. Ayaw mo namala. Oh, saan yan? Sa Baguio. Sa Ukay-Ukay. Sama kita, di ba? Nakita mo paano ako mili, di ba? Kilala na ako ng mga nagtitinda doon, di ba? Napansin? Pag dumadating ako, kilala na nila ako eh. Kasi pag namili ako, marami. Bakit po? Kasi dapat you know how to save. Di ba? Lalo ngayong Pasko. Hello, Carol? Off niyo yung phone niyo. Catherine? Kanino ba yun? Hindi kasi, dapat, di ba, sa pagpasko, totoo naman, time of giving and sharing, pero dapat mas marunong kayo mag-save. Dapat meron lang kayo tinatawag na limit sa pag-spend. Kasi hindi tayo yayaman na gastos tayo ng gastos. Diba? May first time pa ba dito? Puro leaders na, puro members na. Puro members na? Especially tayong mga members. Diba? Palapakan nyo man yung mga speaker natin pala. Nakita mo naman ang sexy-sexy ng tumayo rito. Si Ma'am Danet Batisanan. Nasaan siya? Diba? Yung slit niya hanggang dito. Pinunit ko nga yung kalahati eh. Sana pabuti hanggang dito. Si Ma'am Jory Peso, nakita nyo man, lumuluwa, no? Yung bilbil, nandito sa gina. Ano ba iniisip nyo? Kung ano naman nag-iisip nyo eh. Diba? Ang matindi, yung addict. Ay, sis! Diba? Yung dating factory worker, diba? Crispin, mukhang tao na ba? Diba? Imagine mo yung taong ganun, naging ganitong... Si Ma'am Danet, tsaka si... pala pa si Ma'am Danet. Oh. Si Ma'am Danet, tsaka si Joe, sa Hong Kong ko yan na-meet. Oo. Sa Hong Kong, imagine yung mga, yung mga OFW na nandito na. Yung mga ganong sitwasyon, diba? Eh, siyempre si BP palakpakan nyo, diba? Dating... Actually, may business naman talaga siya. Kaya lang, pumunta doon sa bahay namin, yung totoong kwento kung ba't siya napunta sa akin. Pumunta yun sa bahay namin, talagang stress na stress siya. Kasi nag-awit siya ng misis niya, sabi niya, pare, gusto ko nang magpakamatay. Sabi ko, wag dito. Kasi nasa third floor namin. Sabi ko, wag dito tatalon. Actually, yun ang story nun. Stress na stress siya sa wife niya. Tapos pumunta sa akin doon, alam ko naman negative sa networking. Ba't ko naman re-recruitin, di ba? Pero alam mo, yung sitwasyon na yon na down siya. Imagine mo kahit hindi siya nagne-network, saan siya pumunta? Doon nag-start yun, na kahit naging dishwasher siya ng company ko. Kasi tinubok ko talaga siya. Sige nga, tinakuha ko, talagang sasama ka. Sige, ikaw dishwasher dyan sa office ko. Doon siya nag-start. Pero nakakatuwa kay BP kasi very humble siya. Tinanggap niya yung challenge. Inuutusan siya ng mga tao ko doon. Hindi niya alam ng mga tao ko doon. Kaibigan ko si BP. Inuutusan niya, bumili ng yosi, nagluluto. Lahat yun dinaanan niya. Kaya kung ano man yung position ni BP ngayon, ano niya yun, na-earn niya yun. Deserve niya kung ano yung position niya. Nakuha niyo po. And kayo ngayon, nandito sa office natin, di ba? Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, okay lang yan. Basta lagi mong tatandaan, yung starting point mo, hindi yan yung ending point mo. Diba? Kung ngayon, problemado ka sa pera at wala kang ma-save, okay lang yan. Kasi lahat naman talaga doon nag-start. Ako din, to be honest, hindi ako nanggaling sa mayamang pamilya. Talagang, kaya nga magkatropa kami ni BP eh. Pero hindi ko inisip na bumbuhay ko maghihirap ako. Hindi ko inisip na mag-e-end yung career ko na hindi ko ma-reach yung goal ko. Alam ko kaya kayo nandito because we have the same sentiments, same mindset. Tandaan niyo po, hindi talaga madaling yumaman. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, yung araw-araw gusto mo na mag-quit. Naranasan niyo na ba yon? Yung aaten ka rito, power na power ka.
Pag-uwi mo, pag-angat mo na pagkainan, huhulaan mo pa, may ulam o wala. Alam mo, hinulaan mo pa. Alam mo namang walang ulam, hinulaan mo pa. Alam mo, nakaka-stress, di ba? May ulam to, wala. May ulam. Alam mo namang wala, huhulaan mo pa. Yung mga ganong sitwasyon, guys, alam mo, okay lang yan. Tandaan mo, nandito ka na ngayon sa opportunity na pwede magpabago ng buhay mo. Nako nyo, kaya kailangan mag-decide ka na. Na ano? Na kailangan mo mag-change. Pag nandito ka, tapos ginagawa mo pa rin yung habits mo before, ulitin ko nandito ka nga, pero still, ginagawa mo yung habits mo before, nung hindi ka pa mayaman at dinala mo rito, hindi ka pa rin yayaman. Kahit nasa tamang opportunity ka na, at hindi mo in-adjust yung mga dapat i-adjust, hindi ka pa rin yayaman. Tako niyo po, parang ako, mahilig ako mag-basketball, mahilig ako manood ng TV, mahilig ako tumambay. Kaya lang nung nakita ko yung networking, nasabi sa networking, you will start to change your mindset. Kaibigan, unti-unti ko binago yon. Imagine mo, nung bagong sali ako sa network, may liga kami ng basketball doon. Ako ang captain ball. Tangkad ko, di ba? Ako star player eh. Hindi, pero biro, medyo magaling ako mag-basketball. Imagine mo nung na-invite ako sa networking, kapanahonan yun ng liga namin. Nung sabi kong, dito ako yayaman. Nagulat sila, hindi ako naglalaro ng basketball. Nagulat sila, hindi na ako tumatambay. Nagulat sila, hindi na nila ako mahagilap. Bakit po? Because I made the choice. Kaibigan, in life, you need to decide. Ano bang path yung dadaanan mo? Anong direction ba yung dadaanan mo? Tama yung sinabi ng iba. Nako, yung networking, mahirap yan. Nako, yung networking, ano yan, dadaan ka sa butas. Totoo yun. That's true. Pero believe me, come along the line na you are going to reach your dreams, in that thin line, magti-thin line pa yan. Bakit? Kasi ipapine-tune ka. Kaya marker nga. Hanapan mo, Crispin. Magpa-fine-tune pa yan, magti-thin line pa yan. As in, pipigayin ka nito. Maniwala ka sa akin. Kung nahihirapan ka ngayon, na humahataw ka, sasabihin mo sa akin, Pres, eto na ba yon? Hindi pa yan yun. Sabi ng bago, sabi mo, madali lang to. Hindi pa yan. Kasi alam mo bakit? Ipa-fine-tune ka. Kasi yung mindset mo for the last 20 years ng buhay mo, yung mindsetting mo for the last 30 years ng buhay mo, ito yun, yung mindset mo. Sige. Bigyan mo lang dyan. Nandyan yung mahirap yumaman. Di ba? Yung pagyaman sa mga mayayaman lang, yung pagtama sa mga taong matatalino, magagaling, yun yung pagkakaalam mo kasi for the past 20 years, 30 years of your life. Then suddenly, may small dot in your mind. Imagine mo that small dot in your mind. Ang tawag dyan, parang sa salamin, may konting basag na tumama sa isip mo, na pinare-realize sa'yo na pwedeng magbago yung buhay mo. Imagine mo naman yung babasagin niyang mindset sa pagkatao mo. 40 years of your life. Then tatanungin mo sa akin suddenly, madali bang yumaman? It depends on your mindset. Kasi kailangan, meron kang tinatawag na acceptance. Kailangan ma-accept mo na willing kang basagin yan. Kasi pag hindi mo yan willing kang basagin, ito yung tinatawag na comfort zone mo Comfort zone mo to. Yung ginagawa mo for the last 40 years of your life, ang tawag dyan, comfort zone mo. And that comfort zone, pinakamahirap yang bitawan. Kaya nga sabi ko lagi sa mga tao ko, whatever you do today is the choice you made. Whether good and bad ang output niyan, it is the choice you made. Yung pumunta ka ngayon sa event na to, hirap ka, pagod ka, parang ayaw mo, dami mo dahilan, but you are here today.
So, ibig sabihin, you choose to be here. You decide you want to change. Diba? Guys, ganyan ang buhay ng tao. Lagi niyang pag magde-decide ka, 50-50 yan. So, anong decision ngayon ang pipiliin mo sa buhay mo kasi babasagin mo to? And believe me, yung crack na yan, parang patak ng tubig yan, na kahit daw bakal pa ang nakaharang sa mindset mo, matinding bakal pa ang humaharang dyan, pag araw-araw mong pinapatakan yan, magugulat ka one day, yung bakal na yan, magkakaroon ng crack yan, at tatanggalin niya lahat ang old belief and mindset mo. And this one, settle those people who will decide they want to change their life. Tatanungin nyo, si Manny Pascual, ganyan na ba yung mindset mo nung araw? Hindi. Hindi ganyan yung mindset ko nung araw. Hindi. Ilang taon lang ako nung 21. Ang hilig kong mag-basketball. Ang hilig kong gumala. Isa ako sa gumagawa ng tambay sa lugar namin. Pag walang tambay doon, gigisingin ko sila lahat. Imagine mo paglabas ko, walang tambay. Sabi ko, punyeta, walang tambay. Alam gagawin ko? Pupunta ako agad si BP. Imagine mo, alas 10 na, tulog pa. Sabi ko, gumising ka na dyan. Walang tambay. Sabi niya, tutulog po, tumayo ka, wala akong kasama. Siya ang pumuntahan ko. Pag hindi siya, tinatanggal ko yung mga higaan niya dun eh. Susundan, pupuntahan namin yun. Yung IT natin yan, si Sir Larry, 3 na kami. Mga tanghalian, puno na yung tambayan. Lahat sila, nirecruit ko. Totoo, ganun ako ka-addict. Tapos, pagyaman yung topic, ano alam sa akin? Ang dami kong kinalimutan. Nag-decide kasi ako. Yung sinasabi ko sa inyong thin line na yan, papunta sa pangarap mo. Ninipis pa yan. Mahirap ba? Ma'am, bago ka, ma'am? Sabi ni ma'am, sabi mo madali lang to. Sino nag-invite sa inyo, ma'am? Si Ma'am Carol? Ilang buwan na po kayo, ma'am? Ma'am, bibigyan kita ng kandila mamaya. Sino pa bago? Sino pa bago? Si Sir. Sino nag-invite sa'yo? Si Heidi Hakusal. Ikaw, ma'am. Ilang buwan na kayo, ma'am? Oo. 2 kandila. 3 kandila na. Sino pa bago? Sino ang invite? Siya din? May prayer meeting na. Aray ko ba? Sabi nila, parang malitong natin. Sabi mo, Christmas party to. But you made the choice. Tonight, hindi niya ako malilimutan. Si BP, nakita niyo ba? Grabe! Tumaas yung BP niya. Hindi niya napansin. Kaya nanginig yun. Grabe! Nanginig, di ba? Tumaas yung blood pressure, kaya kumambyo siya. Arrest! Buhayin yung aircon, ba't parang ang init? Paano ba ito papalakasin? Totoo? Hindi eh. Pababain nyo nga. Paano? That's the choice you made. Guys, ninipis pa. Pero, maniwala kayo sa akin. Ang pinakamahirap dyan dito, sa bungad. Pero when you do it day by day, day by day, day by day, yung sinasabi ko sa yung thin line, kala mo mahirap. Nagugulat ka, sobrang liit lang pala ng dinaanan namin. Dito, ang laki pa ng dinaanan mo. Pero dito, ang liit ng dinaanan mo. Tapos sasabihin mo rito, simple lang pala. Alam niyo yung game? Naglalaro kayo ng game? Diba? Brick game. Ayan, kaidara natin yan, ma'am, diba? Si BP kasi, ang alam niyan, anong tawag doon? Kwakwa.
Kwakwa. Alam yung kwakwa? Ba't alam niyo yung kwakwa? Beto. Yun yung kapanahonan ni BP. Sa amin kasi brick game na. Diba? That game, nahihirapan ka ng una, kasi ang pinakamahirap kasi to start the game. But when you're in the first phase, second phase, half of the game, yung mahirap nung una, simple na dito, kasi you decide and nag-e-enjoy ka na. Na yung mahirap, nagiging challenge na sa'yo. Kasi nag-i-enjoy ka na at na-e-excite ka na. That thin line will go directly to your dream. Maniwala ka sa akin, I've been there. Nagsimula ako, walang pera. Pero I made the choice. Kaya sinasabi ko sa inyo tonight, mahirap to sa una, lalo sa mga beginner. Sasabihin sa inyo, Ma'am Caro, lagi, may meeting. Meeting na naman. Kahapon may meeting. Meeting ulit. Araw-araw ba to? Ano ba yan? Pasyaw? Ma'am, araw-araw to. Tigilan na natin to. Maniwala ka sa akin. Doon sa mga magdi-decide daanan to. Pagdating dito, maniwala ka sa akin. Kahit malayo-layo ka pa, ang saya-saya nito. Alam mo yung excitement level mo na, alam mong parang malayo pa, pero alam mo nandun na. Imagine mo yun, di ba? Malapit na eh, parang malabo pa rin, pero malapit na to. Yung ganong, nakakaramdam na kayong ganong gigil? May mga dalaga ba rito? Wala na. Huwag na natin tuloy. Ganon siya katindi. Yung kahit nangingisay na yung legs mo, alam nyo na yon. Yung kahit yung forma mo hindi mo maintindihan, yung paa mo nandito na sa ulo mo, ganon yung excitement niyan. Promise. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko na-imagine na magkakaroon ako ng empire. I just started to dream of 30,000 income. I choose to win. Maniwala kayo sa akin. Lahat na nandito ngayon, mas lamang kayo doon sa mga wala rito tonight. Hindi man ako magtotok talaga eh. Kaya ayokong pumupunta sa pag magtotok siya. Ha? Alam ko na yung style nila, bulok. Pero, imagine mo, nung date niyo, nandito ako, diba? Kasi, nag-decide akong pumunta. Na-late pa nga ako, Bert, yung pala may gift sa akin yung AXN. Palakpakan niyo yung AXN. Dami ko ng cake sa bahay. Yung rep namin, puno. Kaya yung kapitbahay namin, busog eh. Kasi sila lahat kumakain ng cake. Kaya tonight, you decide. You make a choice. When you go out of this room, you need to decide and make a choice. Pupurso ko ba yung career ko rito or not? Pero ito, mark my word. 99.99% of my friends nakabatch ko sa networking na tumuloy na hanggang ngayon. Maring mas mayaman ako or may mas mayaman pa sa akin. Pero 99.99% of my friends who been in the networking, lahat kami maganda buhay. Lahat kami mayaman. 90% ng vlogger sa buong Pilipinas, networking po galing. Yung nagmo-motivate lahat sa online, name it, Kong TV, RDR, Darbs,
99% of them, lahat katas ng networking. Because these people experienced not in the book, experience it in real life, how to win the game. They don't have money, they don't have anything. They just have a dream. And they make a choice. So it's a choice you need to make. Nahihirapan ka, alam ko, na-stress ka. Maniwala ka sa akin, pag umuwi ka sa bahay nyo, mag-isa ka na lang doon. Umuupo ka sa upuan. Tapos napapaisip ka. Tama ba talaga itong ginagawa ko? Tama ba? Tapos may demonyo pa. Hindi mo kaya yan. Nandun pa yung asawa mo. Ulol. Di ba? Sira ulo. Ang dami. Tapos yung bulong ng anghel mo, pinakamahinang tinig yun. Pero guys, grabe network yun. Kala mo walang nangyayari sa'yo. Maniwala ka sa akin, ang dami nang nagbabago sa'yo. Kasi, you will start to adapt the way rich people work. Successful people hit the game. Nag-a-adjust ka na. Nakala mo, walang nangyayari. Pero ang totoo, nag-change na yung mindset mo. Kanina, nakipag-talk ako sa YouTube. Diniscuss ko rin to. Marami doon hindi pa tumama sa meeting. Kumita lang, pero hindi pa tumama. Pero well, in fact, na kahit hindi pa sila tumama, but their mindset changed already. I asked them, pagising mo sa umaga, anong iniisip mo? Dito mo malalaman na nagbago na yung mindset mo. Pagising mo sa umaga, anong naisip mo? Before ka nag-networking, naisip mo, saan ka gagala? Saan ka gigimik? Saan ka tatambay? Sinong pupunta mo? Sinong ka-date mo? Ang dami mong oras. Tama? Sumali ka sa amin. Yun na, nasira na yung buhay mo. Kasi pagising mo sa umaga, ang pagising pagdilat mo, naku, may papalo up nga pala ako. Tama, mali? Tama. Naku, may recruit pala ako, mamay. Late. Hindi niya napansin? Ang nagbago na sa'yo, yung mindset, pati habits. Na kahit inaaya kang mag-date, inaaya kang gumimik, inaaya kang gumala. Kasi yung oras mo, meron ka ng schedule, may meeting, may papalo, may kakausapin, may ganito. Ano ang tawag dyan? Activities na mga gustong tumama. Nagbago ka na. Yung 40 years na mindset mo, suddenly nag-change. In an instant. Why? Because kung ano na yung ginagawa ng mga yumayaman, yun ang ginagawa mo. Ano kailangan dyan? Ito yung sinasabi ko, yung thin line. Fine-tuning na lang. Kasi, parang pagigitara yan. Lahat tayo gusto maggitara. Lahat. Yung iba, lahat gusto. Yung iba, hindi bumili. Pero yung bumili, yun yung nandito. At yung mga bumili, ginamit yung gitara, yung iba umayaw pa din. Pero yung iba tuloy maggitara. Yung iba tumitipa na, tipa ng tipa, tumutugtog, wala lang sa tono. Pero sooner or later, pag tuloy-tuloy ang tipa mo, magugulat ka one day, yung kala mo wala ang tono, pero nung naririnig mo na tinitipahan mo, kulang pala sa ganito. Kulang sa ganito. Araw-araw mong ginagawa, nagugulat ka one day,
yung galawan ng sanay kumanta, galawan mo na rin. Anong punto mga kaibigan? Dito kayo papunta. Kasi meron ka ng habits. Kasi ganito ginagawa ko eh. Alam mo ba, pagising sa umaga, pagdilat ko, Diyos ko, sinusulat ko, gusto kong mag-exercise. Gusto kong ganito. Pag nahawakan ko na yung phone ko, nawala na yung exercise, nawala na lahat yan. Kaya yung phone ko ngayon, iiwanan ko sa kotse. Sa kotse ko na iiwanan. Bakit? Para malayo yung parking. Para gagawin ko yung exercise. Ganyan ako ka-addict. Imagine mo, pag upo ko doon sa lamesa, yung binibidyohan ko lamesa, pag upo ko doon, follow up lang, tsaka schedule ng meeting ng ng mga, pagtingin ko mina, alas 2 na, alas 3 na ng hapon. Ganun ang nangyayari sa akin. Automatic na. Yan yung habit na ginagawa ko. Anong punto? Yung habit na ginagawa nyo, dyan na kayo papunta. Kaya, kaibigan, kung talagang gusto nyong tumama, tonight, paglabas nyo rito sa room na to, kailangan nyo mag-decide. Tama yung kumpanya nyo. Tama yung networking. Promise. Yung sinabi ni Glenn dito kanina, kung nakinig ka, ang ganda ng sinabi niya. Kasi kung ikaw to, naintindihan mo yung sistema. Diba? Ang galing nga sa atin, binary lang eh. Pero pag naintindihan mo yung sistema, totoo to, yung ginagawa ni SM, nung ginagawa ni Shell Philippines, ni McDonald's, wala tayong pinagkaiba dyan. Kasi ang tawag dyan, sistema. Bakit ko kayo pinupush sa online? Bakit kayo pinupush na mag-evaluate, mag-update? Ito yan, no? Ito yan. Pag yung sistema mo na-transfer mo rito, naka-leverage ka na. Alam mo, why pinakamaganda ngayon yung setup natin? Kasi kami dati ganyan. Sa atin kasi binary. Tingnan mo. Kung ikaw naka 7 heads, tingnan mo tong impact. Ito yung dapat magmarka sa isip mo. Kahit 7 heads ka. Si A and B. Kahit sinimula mo sa dalawa yan. Pinalali mo ng gusto yan, nag-duplicate ka. Hanapan mo rin siya ng hover niya. Hanapan mo siya ng hover. Yung goal mo lang, hanapan mo left and right. Ang tawag dito, money-making machine. It took me years bago ma-invent yung ginagamit nyo ngayon. It took me years. Yung last pinali na kailangan ko dyan, nakuha ko pa sa China. Binerify ko pa kaya ako bumalik sa China. Di ba kasama kayo doon? Sabi ko, ang galing doon. Pumunta ako doon. Ang galing ng setup. Sabi ko, pagbalik ko kaya, yung pa rin makita. Pucha, yung pa din. Meron silang sistema ng pagbibenta. Same pattern. Tatandaan niya nga ako, nagmumble siya bigla eh. Pero sabi ko, tama yung sistema. Pag sinunod yung sinasabi ko, yung hover niyan, mark my word this year, babaha pera nyo. Babaha, promise. Sinasabi ko rito, 2. Tuloy-tuloy ang recruiting mo. Tuloy-tuloy ang kuha nyo. So anong goal? May convert lang sila. Make it a habit papunta sa pangarap mo. Kasi tingnan mo, pag meron kang nakuha dyan ulit, si C at si D. 2 yan, no? 3 na yan. Kahit pumasok dyan, 20 a month. Kumpitin mo, 20 a month. 20. Kumpitin mo. 20 ilan to? 30,000? 60. Tama ba? 30. 20, di ba? 30. Eto, ilan? 60. Magkano check mo? 120. Nakadevelop ka ulit. 20. Ilan na yan? 1, 2, 3, 4, 6 lang. Ilan to? 30. Ilan to? 30. Sa taas ilan? Ha? 20, ilan? 60. Ilan to? 90K. 90
30, ilan yan? Hindi mo na. 90 ulit. 90 to, di ba? 90. 90 plus 30 plus 30, 150. Plus 30 rito, 180K. Walang pwesto. Pure automation. Walang ganito na nagne-network ako. Mano-mano kami. Wala. Ano na yung sugal na 200 per day, per head? In 15 days, 3,000. Alam nyo ba, ang the best product na i-online ngayon sa networking? Alam nyo kung ano? Travel and tours. At yun yung business natin. Tingnan nyo lahat ng kalaban natin. Ano pinopost nila? Pure Valley 1. Kaya pag umattend sa training nila, ang daming negative. Tama? Sino dito yung nakuha lang sa online? Yung nag-join lang sa online? 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 Nakita yung presentation natin, di ba, nung sumali kayo? Meron bang sinabi doon networking? Wala. Wala. We present what we post. Present namin travel and tours. The business presented to you is a travel and tours business. Pero hindi mo alam, may bonus na income sa loob. Guys, I'm telling you, 20 only. Pag ikaw nasa tuktok, ang gagawin mo na lang, analyze, analyze, adjust. Analyze, analyze, adjust. Keeping ka na lang. Ano susunod dyan? Umuulang banding. Umuulang travel. Umuulang kotse. Umuulang bahay. Gusto nyo? Gusto nyo? Gusto nyo? Wala kang inventory. Wala kang headache. Wala. Tignan mo. Meron akong auto shop sa Fairview. Construction ko doon, di pa ngayon paayos. Di pa ayos yung lahat. Nasa 6 million na inabot ko. Alam mo ba? Binigay ko na sa kapatid ko eh. Bakit? Na-stress ako eh. May taksihan ako. 30 dati yon. Ngayon, 12 na lang. Binigay ko na rin sa kapatid ko. Sabi ko sa kanya na. Sumasakit ulo ko. Ito. Alam mo sakit ng ulo dito? Katamaran mo lang. Paano kung 8 na yan? 8. 2020, ilan? 30K. 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 Dito pa lang 120,000 ka na. Ito ilan? 60. 60. Ilan? 120K. Ilan yung sa taas? Ha? 120. 360K. Walang inventory. Ang tawag dyan, proven system. Kaya you need to decide. Tonight, when you go out this room, you make a choice. Ang galing nito. Yung downline ni Ma'am Carol, si Ma'am Beth po. Si Ma'am Beth. Si Ma'am Beth. Si Ma'am Beth is a 60, ilan taon siya? 64 years old. Can you imagine a 64 years old making 100,000 a month? Alam mo ba nung hinahataw namin ito una? Wala siyang ma-invite. Sino nga ba naman sasama kay Ma'am Beth? Sasama ba sa kanyang bata? Kaya ma-recruit niya. Hatal tayo. Kasi ang apply nila si... who will imagine? Hindi, ito na lang. Try to think right now. Sinong mag-give ng opportunity to a woman na 65? Sige nga. That age is dispensable already. That's why at the age of 60, if you are not ready, when you retire, you will suffer a lot. But in networking, ilan taon ka na, sir?
O, mas matanda pala siya. See, tama ba siya sinasabi ko? Guys, grabe tong networking. Pinikilabutan ako. Kasi next year, sabi ko nga sa inyo, kanina sinabi ko rin sa YouTube to, tsaka sa AXN. Kahit kagabi sa Conqueror, sinabi ko, 2024 is my worst year in my career. Off-season ako. As in off-season. Ayan, nakita mo, Val, di ba, sa UAE. Worst loss in my career. Worst loss. Sabi ko, God, if this the way, thank you. Thank you pa din ako. Kasi alam mo, tama eh. Tama talaga si God eh. Sabi niya sa akin, ang kulit mo kasi. Promise. Alam mo, pinuturo niya sa akin? Focus. Yun ang tinuro niya sa akin. I lost this year. Hindi alam ng network team ko, nalaman nila last meeting namin. Sabi ko, tanda mo, there's always an answer in every problem na meron ka. Hindi ka pinapabagsak ni God kasi para bumagsak ka, no. Kaya mo dinadaanan yan kasi you need to change. You need to change. You need to change. Ito, tingnan niyo, 7 lang to. 7. Guys, grabe to, promise. Sundan nyo lang yung sistema. Kaya you need to decide tonight. Etong platform na to, pag hindi kayo sumabay at naging matigas ang ulo nyo, tandaan nyo, there's no perfect upline, no perfect downline, no perfect individual, but we can make everyone perfect in our own way. Basta importante, willing ka lang. Tandaan mo, hindi masamang tapikin kita. Kasi kaya naman kita tinatapik. Kasi gusto kong mag-adjust ka. Kasi, kasama kita eh. Yung production mo, may impact sa akin yan. Kung masipag ka rin lang at tamang ginagawa mo, hindi kita hahayaan na magkamali pa. I-guide kita all throughout. Tandaan nyo yung word na yan ang meron ako. Kasi willing akong mag-adjust. Willing akong tanggapin kung ano yung comment. Kasi ako mismo sinasabi ko, hindi ako perfecto. Diba? Guys, grabe to. 7. Ito, i-goal mo to. Oh, daig mo pa dyan ang may taxi plate. Ang negosyo ko, puro leveraging. Meron akong apartments, 48 door. May condo kami, 50 plus. May rentals ako, ang dami. Lahat katas ng net working. Ito yun. Kaya pag kumita kayo dito, you save and invest. That's the key. Kailangan matuto kayo mag-save. Kasi yan ang magpapayaman sa inyo. Investment. Mauubos ang kita, pero pag may saving ka that makes money, it will earn exponentially. Nako nyo? Kaya, tonight, you focus on this. You need to make a choice. Hindi ko kayo pwedeng pilitin. Hindi ko kayo pwedeng puwersahin. Ito. Yung ini-imagine ko dati na, sabi ko kila Chimi Labuen, sa mga superstars natin, sabi ko, there will come a time, nagta-travel na lang tayo. Because kasama sa landmark ko yan eh. Punta tayo sa Hong Kong. Diba? Tapos nagkakapit tayo doon, namamasyal tayo. Tapos may mamit kang Pilipino, ay, saan ka? Ay, dito, ikaw, travel lang mo talaga. Explain mo ito. Ano yan? Kasi travel yung business ko eh. Gusto mo bang mag-travel ng libre? Gusto mo bang kumita habang nagta-travel? Magmamarka ka na sa buong mundo. Saan yung next destination mo? Saan yung next destination?
Gusto niyo ganito? Tapos you make money? Shucks. My goodness. Ito yung naghaantay sa inyo. Sino gusto? Taas kamay. Plastic. Imagine mo Crispin Garcia. Gusgusin nung araw. Ngayon, gusgus na lang. Pero tingnan mo naman si Crispin, di ba? Hindi perpekto si Crispin. Kaya nga putol-putol eh. Pero hindi mo kailangan tignan yung kakulangan ng tao. Sabi ng daddy ko sa akin, anak, bawat taong nakatabi mo na naging parte ng success mo, maliit o malaki, dapat pareho ang timbang mo. Sabi ko, anong timbang? Bata pa ako, hindi ko maintindihan. Sabi niya, maliit o malaki, dapat pareho ang timbang mo, pagtingin mo. Sabi ko, ano yun? Parang orasan. Kung titingnan mo yung orasan, ang mukha niya ng pinakamaganda. Nandyan yung design, nandyan yung kamay, nandyan yung ganito. Yan ang pinakamaganda. Yung harapan. Pero hindi mo alam sa likuran niyan, may mga maliliit na gatilyo dyan. Diba? Sobrang lalaki na mga gatilyo dyan na magkakadugtong. Pero meron ditong isang maliit na pag hindi gumalaw, hindi yan lahat gagalaw. Anong punto? Huwag mong tignan yung malaki lang natulong sa'yo. Kasi may maliit dyan na nakatulong kung bakit tumakbo ang orasan mo. Ganon din ang mga tao nakapaligid sa'yo. Tandaan mo, again, walang perpekto. Ako, hindi ako perpekto. Marami akong error. Marami akong flaws kasi tao lang ako. Pareho lang tayong tao. Pero why natin titignan yung kulang? Huwag natin titignan yung mali. Ba't di natin tignan kung ano yung pwede nating pagtulong-tulungan para mabuo natin ang ating empire, para mabuo natin yung dynasty natin. Diba? Guys, lagi akong ganong nakatingin sa tao. Tandaan mo, we can make a better place for us. You just need to choose. Nakuha nyo? Kaya tonight, you ask yourself, are you with us or not? Because that's the choice you will make when you go out in this room. But ngayon pa lang, I would like to congratulate you. Then yung mga nasa ka-online, di ba? Kasi pwede naman tayong gumala ngayon, gumimik. Kasi ang daming yung gimikan. Sobra. Sobrang daming gastusan. Pag uwi ko mamaya, traffic na naman yan. Kala ko may banggaan. Oo. Pero I choose to come here. Ganun din kayo. Kaya palakpakan niyo ang sarili niyo. Kaya, tonight, ask yourself, why? Ha? Then you change your mindset. Basta tingnan nyo, anong bang maliit na bagay nagawa sa'yo ng tao na to? Tingnan nyo, ano yung maliit na nagawa sa inyo ng tao na to para magbago ka. Nagas nyo? Yan ang turo sa akin ng daddy ko. Kaya, maraming tao nakapaligid sa akin. Kahit yung yumaman na ako ng ganito, yung mga namimit ko sa lugar namin, pag nagpupunta ako doon, lagi na sinasabi, kala namin, Noel, nagbago ka na. Noel kasi tawag nila sa akin eh. Kala namin, di mo na kami matatandaan. Sabi ko, ba't gano'n mo kayo hindi matatandaan? Sabi ko, nung bata ako, pinapakain nyo nga ako eh. Kasi nung bata ako, saan ako nakikikain. Oo. Kaya pag umaga, tutulungan ko sila maglinis, maglaba. Kasi wala akong pangkain eh. Kaya pag uwi ko sa bahay namin, sabi ng mami ko, oh, kumain ka na ba? Tapos na. Sarap nga ng ulam namin eh. Nag-uunahan pa sila saan ako kakain. Oh, ganun ako. Kasi alam ko sa bahay namin ulam, yung kahapon, yung pa din yun. Di ba? Kasi ganun ako eh. Gusto kong mabuhay eh. And lahat sila ngayon, mga kaibigan ko pa din.
Kaya tonight, you ask yourself, are you with us or not? And if tonight you decide to be with us, start nawala. Start to change. Change. The only constant thing in this world is change. And you need to decide now. Malinaw? We don't care about your past. We don't care of your situation today. We don't care of who you are. But we care about your future. With that, Merry Christmas and Happy New Year.